Mahigit 4,000 infrastructure projects na ang natapos ng Ministry of Public Works sa Bangsamoro, ngunit daan-daang proyekto pa rin ang nanatiling hindi aktibo at hindi pa nasisimulan. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Public Works ng Bangsamoro Parliament kung saan sinuri ang kasalukuyang estado ng mga proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon. Ang News Now sa report. Lumitaw sa pagdinig ng Ministry of Public Works araw ng Martes na umabot na sa 70.10% ang kabuang physical accomplishment rate ng mga infrastructure projects ng MPW sa Bangsamoro hanggang Mayo 2026. Mula sa kabuang 7,452 na proyekto, 4,664 na ang ganap na natapos, habang 685 ang kasalukuyang isinasagawa. Gayunman, 701 na proyekto ang hindi pa nasisimulan at 671 road projects naman ang naitalang hindi aktibo. Ipinaliwanag ng ministeryo na kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagkaantala ang mga issue sa right-of-way, kondisyon sa mga lugar ng proyekto at mga epekto ng COVID-19 pandemic, lalo na sa pre-engineering stage. Committee on Public Works, I think the first one, no? So we discussed already the causes why the some of the projects are slow moving, or some of the projects because of the following reasons. No? One is the one that was mentioned by the honorable members is the right of way. Then second is the field dynamics. Oh? Then third is yung pong nakaraang COVID. So malaki rin po yung epekto pagkas nagkaroon po ng domino effect. Oh? Yung project natin. So yung po yung of which nantala po yung pagkandak po natin ng mga pre-engineering works. Oh? Then another is yung hindi po maka-penetrate yung ating pong contractors. Dahil dito, hiniling ng mga mambabatas ang detalyadong talaan ng mga hindi aktibong proyekto sa bawat lalawigan upang makatulong sa pagbuo ng mga polisiya at solusyong tutugon sa mga paulit-ulit na hamon sa implementasyon. Kailangan debatihin natin yung policy na yon. Either kailangan natin ng malalim na aral dyan kasi otherwise, yun ang balancing act. The practical problems we encounter in the implementation of projects and the possibility of some notorious people taking advantage of the money of government. Baka yun ang tingin ko kailangan at the policy level na aralin na mabuti. Baka yun ang kakailanganin natin. Tinalakay rin sa pagdinig ang pagpapalakas ng koordinasyon sa mga local government units, pagpapatibay ng pananagutan ng mga kontratista, at ang posibleng pagsasama ng right-of-way indemnification sa mga susunod na infrastructure projects. Sa kabila ng mga hamon, iniulat ng MPW na nakapagpatayo na ito ng 1,981.22 kilometers ng mga kalsada na nagbigay ng mas maayos na koneksyon sa mga komunidad at mas madaling access sa mga pamilihan, paaralan at pasilidad pangkalusugan. Sinabi ni Committee Chair Jafar Matalam na magpapatuloy ang kanilang oversight discussions upang matukoy ang mga hakbang na makatutulong sa pagpapabilis ng implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura sa Bangsamoro. Naphtali Velarde, iMinds, Philippines.